Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ang panibagong gusot sa pamahalaan. Sa pagkakataong ito, sa pagitan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May pasaring kasi si Magalong kay Castro ukol sa kanyang resignation mula sa Independent Commission for Infrastructure. Mabilis naman ang sagot ni Castro sa issue. This will be my last time to answer these issues. Binueltahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kasi kay Magalong, si Castro ang dahilan ng kanyang biglaang pagbibitiw bilang tagapayo sa Independent Commission for Infrastructure, ang panel na nag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control at iba pang proyekto. Hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinag-resign. Nag-ugat ang issue sa September 26 sa Palace Press Briefing kung saan sinabi ni Castro na hindi investigador si Magalong ng ICI at under review rin ang posisyon ng alkalde sa panel. Nasaan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador? Isa lang ang message noon, stand down. Huwag ka na mag-imbestiga muna. Parang ganun ang message doon . So anong gamit ko? Ano yung value ko doon sa ICI? No? Kung wala rin lang naman akong karapatan para mag-imbestiga. Tingin ni Magalong, posibleng may natamaan siya sa kanyang mga pahayag ukol sa flood control scam, kaya inilaglag ang kanyang papel sa ICI. So sabi ko nga I struck a nerve or probably several nerves. Kaya siguro bigla na lang akong pinahinto na ganun. And I heard na pati si Presidente was not aware . Yun ang sinasabi sa akin . Nagulat din daw siya . Kaya ewan ko kung saan kumuha ng instruction nito si Yusek Castro. Kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yun ay walang katotohanan. Paliwanag ni Castro, tinitiyak lang ni Pangulong Marcos na walang magiging conflict of interest ang pagsisilbi sa ICI ni Magalong. Giit pa ni Castro, maaaring naging ICI investigator si Magalong kung pinili niyang bitawan ang kanyang pagkaalkalde ng Baguio City. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao. Payo ni Magalong, dapat ituon ng ICI ang pagsisiyasat sa inner circle ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tingin pa niya, posibleng mismong si Romualdez ang may ayaw na umuwi ng bansa, ang dating Budget Committee Chairman Zaldico. Otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya . Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero hindi ko rin alam, mayroon pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema . Nandiyan din yan sila Congressman Garjola, nandiyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales. Sila yung alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan . Nandiyan sila Congressman Dalipe. Sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang, yan. JJ Suarez. Wala pang sagot ang mga nabanggit na mambabatas sa pahayag ni Magalong. Sa ngayon, may mensahe si Magalong sa Pangulo. Presidente ka, dapat may kamay na bakal. I remember your words na you're there to redeem the name of your father. So, I hope in the next 3 years or the remaining years, you'll be able to achieve that. Sa huli, naniniwala si Magalong sa integridad ng ICI sa kabila ng desisyon ng komisyon na hindi isa publiko ang hearings nito.